ayon sa pag-aaral, ang pagpapatawad daw ay nakakapag-reduce ng stress at nakakapag-improve ng emotional well-being. Ayon yan sa Mayo Clinic noong 2020, ayon sa pag-aaral. Ang mga tao daw na madalas magpatawad ay nakakapagbawas ng development ng anxiety, depression at major heart problems. Mukhang maganda to, ano? At sabi ng ilang psychologists na ang forgiveness daw is a key psychological component in managing anger and grief. At ayon yan sa pag-aaral. Noong 2020 pa ito at maaaring may mga improvement pa ito ngayong taon na 2024. Pero tayo ay nabubuhay ngayon sa mundo na kung saan mga puot, sama ng loob ay siyang nagdudumina sa maraming mga relasyon. At sinasabi ng marami na napaka-imposibleng magpatawad, lalo na kung malalim yung iniwan itong sugat sa isang taong nagawa ng isang pagkakamali. Pero bilang mga Kristiyano at bilang isang iglesia, tayo ay tinatawag upang katawanin ay isang klaseng pamantayan na sumasalamin sa kapatawarang tinanggap ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At yan yung passage sa binasa natin kanina, doon sa Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Pero ang pinakang main focus lang talaga natin ay yung verse 13. Para hindi kayo antukin, tayo po yung lahat tumayo at muli nating sariwain yung talata doon sa Colossians chapter 3, verse 13. Colossians chapter 3, verse 13. Ang sabi doon ay, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ito ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Salamat. At dito sa Colossians chapter 3 verse 13, ito ay exhortasyon ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya patungkol sa buhay na meron sila ngayon na kay Kristo. Pag pinansin niyo yung Colossians chapter 3, simula dun sa verse 1 hanggang 4, ito ay panawagan to seek those things above. Hindi lang basta ito ititingin sa taas, kundi meron kang naisin na tingnan yung mga makalangit na bagay bilang isang bagong mananampalataya na, bilang isang taong nasa Panginoong Hesukristo na. At sabi doon, isuot ninyo, ito ay demonstrasyon ng mga bagay na makalangit. Kung ang isipan ng isang mananampalataya ay na kay Kristo na ang iniisip niya ay patungkol doon sa mga bagay na mga makalangit. At pagdating sa verse 5 to 11, nilatag yan ni Apostol Pablo yung mga kasalanan na dapat patayin. Mga sin na dapat na patayin ng mga mananampalataya. At pagdating doon sa verse 12 to 17, ipinakita niya dyan yung mga virtues na dapat namang nagiging karakter ng isang mananampalataya o ng isang taong nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. At among these virtues, mapapansin nyo dyan na yung pagpapatawad, yung forgiveness, ay tumatayo bilang isang tumutukoy na pagkakakilanlan ng mga taong nasa Panginoong Hesukristo. This is a defining mark of those who belong to Christ's kingdom. Hindi lang ito inilagay doon, kundi ito ay umiikot dun sa kabuuang konteksto nung chapter 3. Ibig sabihin, isa ito sa mga nag-stand out na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon sa Colossians. Ang command dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians is to bear with one another and forgive as the Lord forgave them. Kung paanong pinatawag sila ng Panginoon ay ganoon din sila dapat magpatawad. Pansinin niyo yung phrase na, as the Lord forgave you, ito ay pinakang sentrong salita na ipinapalitaw dito ni Apostol Pablo. At itinatayo niya rito na ang pagpapatawag ng Panginoong Jesucristo ay both foundation at modelo para sa Kristiyanong pagpapatawad. This is not a mere moral duty lang, kundi ito ay gospel-driven necessity. Hindi ito isang basang moral na tungkulin lang. At kung paanong ang Panginoong Jesucristo ay nagpatawad sa mga makasalanan ng walang bayad at buo, ito rin ay inaasahan sa mga Kristiyano na gagawin nila sa pagpapatawad, especially within the body of Christ. Dahil ang konteksto nito ay iglesia, sa loob ng iglesia. Ang forgiveness dito na pinakita ni Apostle Paul sa verse 13 ay isang core virtue
upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Hinihimok niya yung mga mananampalataya sa Colossae na ipamuhan niyo itong bagong pagkakakilanlan ninyo kay Kristo at magsisimula yan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Dito ay binabalangkas ni Pablo na ang pagpapatawad bilang parehong banal na utos at refleksyon ng gawain ni Kristo sa krus. Ipinapakita niya dito kung paanong dapat tularan ng mga mananampalataya ang pagiging mapagpatawad ni Kristo. At pansinin nyo rin, sabi doon, pagtiisan ninyo ang isa't isa, bearing with one another. Ito ay nagmumungkahi ng klase ng pasensya na may pagtitiis sa pagiging imperfect ng isa't isa. May panawagan ito ng patience and long suffering. May pagtitiis ito sa isa't isa bilang mga mananampalataya. At sabi niya doon, kung mayroong reklamo, if anyone has a complaint against another, nagpapakita ito ng conflict will arise. Magkakasakitan. Ma-offend mo ang isa't isa, masasaktan mo ang isa't isa, sinasadya mo man o hindi. But forgiveness is the response. Yun ang dapat na maging tugon. So, ang ultimate standard is not human fairness, but divine grace. Yun yung pamantayan, a call to forgive as Christ forgave us. At yung instruction na ito ng pagpapatawad sa passage natin ay ito ay tumutukoy na pagkakakilanlan ng Christian community. At kung kabilang ka sa isang iglesia, ito ay isang pagkakakilanlan sa iyo na ikaw ay nagpapatawad katulad ng sa Panginoong Hesukristo. At sa konteksto ng Colossians chapter 3, hindi lang ito isang mere formality, but a response that flows from the grace we have received in Christ. Pansinin niyo yung sinasabi ni Apostle Paul dito. Inuugnay niya ang pagpanawagan ng pagpapatawad sa tinanggap din nating pagpapatawad kay Kristo, sa Panginoong Hesukristo. As the Lord has forgiven you, so you must also forgive. Na past tense yung ginamit dito. Ibig sabihin ito yung pagpapatawad na naranasan na ng mga nakipag-isa kay Kristo. At ito rin yung standard. Ito rin yung pamantayan na klase ng pagpapatawad na dapat ay motibasyon ng isang mananampalataya na iibibigay niya sa iba. Kumbaga, walang ibang standard. Ang standard ay yung ginawa ni Kristo. Ang pamantayan ay hindi yung pamantayan ng mundo, hindi yung pamantayan ng sinuman, ang pamantayan ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. And this forgiveness is not conditional on the word of the person asking for forgiveness, but on the words of the one giving it, ang Panginoong Hesukristo. Hindi ito nakabatay sa kondisyon ng taong humihingi o dun sa halaga ng taong humihingi. Nakabatay ito doon sa halaga ng nagbigay ng pagpapatawad at walang iba yan kundi ang Panginoong Hesukristo. Pansinin niyo yung mga salita ni Apostle Paul dito ay inuulit niya yung pangangaral ng Panginoong Hesus sa gospel. Binibigyan din dito ang pangangailangan ng pagpapatawad kung paano silang pinatawad ng Diyos. Matthew chapter 6. Naalala niyo yung Lord's Prayer. No, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So, pagdating sa usapin ng pagpapatawad, napakalawak pala ng usapin nito sa Biblia. At ang aplikasyon nito ay napakabigat para sa mga mananampalataya. Ito ay isang gawang ipinag-utos ng biyaya, isang pagpapakita ng hindi nararapat na pag-ibig ni Kristo sa atin. And forgiveness is not an optional act, kundi ito ay isang essential characteristic ng mga binagong buhay ng mga nakay Kristo. It is something that we must choose to practice, rooted in Christ. Example. At diyan ko kayo gustong daling mensahe ngayong hapon na ito, na ang pagpapatawad ay isang utos ng biyaya na ginagaya o minumodelo ang di matutumbasang pag-ibig ni Kristo. Forgiveness is a grace-commanded response modeled after Christ's unmerited love. Kaya nang sinabi ko kanina, forgiveness is not a moral duty, kundi ito ay isang panawagan sa mga mananampalataya. Ito ay isang tugon
mula sa biyaya na naranasan ng mga mananampalataya mula doon sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At sa kasaysayan ng Iglesia, ang pagpapatawad ay isang defining mark of Christian life. Ipinapakita nito na maging sa mga naunang Kristiyano, ito ay pagkakakilanlan sa kanila sa kabila ng persecution, sa kabila na sila ay dahil sa Ebanghelyo, sila ay nakakaranas ng pagtuligsa. Ang tugon nila ay pagpapatawad. Ang tugon nila ay pagpapatawad. Ito ay patotoo ng isang buhay na binago ng Ebanghelyo. Kaya dito makikita natin sa panahon natin ngayon, sa kontemporaryong panahon natin sa ngayon, ganun pa rin. Ang pagpapatawad ay esensyal na bahagi ng Kristiyanong patotoo natin, particularly in the face of injustice. Sa panahon ng kawalang hustisya, sa panahon ng pagkakanya-kanya, sa panahon na kung saan maraming relasyon ang nawawasak dahil sa hindi pagpapatawad, ito ay panawagan sa mga mananampalataya na dapat nakikitang marka ng mga taong nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. At may dalawang prinsipyo tayong pwedeng makita rito sa passage natin at sa mensahe natin. Una is the pattern of forgiveness at pangalawa is the practice of forgiveness. Ang huwaran ng pagpapatawad at ang pagsasabuhay ng pagpapatawad. Yan yung dalawang bagay na makikita natin sa mensahe natin ngayong hapon. Tingnan natin yung una, the pattern of forgiveness o yung huwaran ng pagpapatawad. Pansinin niyo yung exhortation dito ni Apostle Pablo sa pagpapatawad. Ito ay pinupunto niya doon sa perpektong modelo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila simpleng hinihimok ang mga mananampalataya na magpatawad in general terms. Inuugat na ito doon sa halimbawa ni Kristo. Just as the Lord has forgiven you, sabi niya, so you must also forgive. At ginamit niya rito yung salitang Griego na charizomai. Forgive. Ibig sabihin ito ay nagbibigay ka ng isang pagpapatawad na merong kasamang biyaya. And this is the forgiveness Christ extends to sinners. Ganito yung klase na pagpapatawad na ibinigay ni Kristo sa mga makasalanan, buo at walang bayad. At ganyan din yung inaasahan sa mga mananampalataya. As the Lord has forgiven you. Ipinapakita nito yung parehong pattern at yung dahilan para sa Kristiyanong pagpapatawad. Alam niyo, pinatawad tayo ng Panginoon dahil karapat-dapat tayo? Hindi. Pinatawad niya tayo dahil sa kanyang sobrang biyaya. Dahil dyan, ito ay nagtatakda ng hindi nababagong pamantayan sa atin bilang mga mananampalataya. Believers must forgive others as they have been forgiven by the Lord. Alam niyo, dun sa Matthew chapter 18 ay merong isang parable doon na kung saan yung pinatawad ay merong humingi sa kanya ng tawad, hindi niya naman pinatawad. Hindi siya nagpatawad. At mas malala yung resulta ng punishment na aanihin ng ganitong klaseng estado sapagkat ipinapakita nito na yung pusong hindi mapagpatawad ay nagpapatunay lamang na hindi niya nauunawaan kung ano ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi niya naiintindihan kung ano ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. And this is the model for how we are to forgive others freely. Walang bayad, without expecting anything in return. Kasi madalas nagpapatawad tayo, may inaasahan tayong kapalit. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi, magpatawad ka ng may biyaya, nang walang inaasahang anumang kapalit doon sa pinatawad mo. Doon sa pinagbigyan mo ng kapatawaran. Ang forgiveness in biblical context ay inuugnay ito sa ideya ng biyaya. Idea of grace. Sa ancient world, ang konsepto ng forgiveness ay doon sa merong pagkakautang. So pagka ikaw ay pinatawad, meron kang utang, kinakansila yung pagkakautang na yon. At ganun din naman tayo bilang mga makasalanan. Kinansila ni Kristo yung pagkakautang natin sa Kanya. At yan ang malinaw na mensahe ng Ebanghelyo. Kaya a Christian refusing to forgive is a contradiction in terms.
Hindi mo pwedeng angkinin na isa kang Kristiyano pero hindi mo kayang magpatawad. It is in contradiction in terms. Kaya, forgiveness is not optional. It is a divine obligation based on Christ's atonement. Hindi ito optional. Ito ay isang obligasyon batay sa pagbawalang bayad sala ng Panginoong Hesukristo. Kasi kung ito ay optional, kung may option ka pang iba, ay hindi ang batayan ay ebanghelyo. Maaaring labas sa ebanghelyo ang magiging batayan mo. Ang batayan mo ay hindi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Maaaring ang maging batayan mo ay yung sarili mong preference o yung mga sarili mong pakiramdam. At ang pagpapatawad ng mga mananampalataya ay sumasalamin sa biyayang tinanggap nila sa Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. And to deny forgiveness is to deny the gospel itself. That's why Christians must daily remind themselves of their own need of mercy. Kung paanong kailangan nila ng habag at awa, ganun din naman tayo. Kailangan pa rin natin ng patuloy na habag at awa bilang mga mananampalataya. Hindi lang tayo humihingi ng isang tawad ng tawad nung maging mananampalataya tayo. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka lang isang beses hihingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Hindi ka na ba nagkakasala? Hindi ka na ba nahuhulog sa kasalanan? Wala na bang kasalanang nananalaytay sa iyo? Kaya hindi mo na kailangan yung pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo, maraming aplikasyon ang forgiveness sa usapin ng pamilya, sa relasyon ng pamilya, sa relasyon ng mag-asawa, sa relasyon ng magkakaibigan, higit dyan sa relasyon ng magkakapatid sa loob ng iglesia. Isipin mo na lang mabuti. Kung sa loob ng pag-aasawa, sa loob ng kasal, isang beses ka lang magpapatawad, ano kaya ang magiging itsura? Kung sa loob ng isang pamilya, kayong magkakapatid, ay may samaan ng loob at isang beses lang magpapatawad, ano kaya ang magiging itsura? Ganyan din ang magiging aplikasyon niyan sa loob ng iglesia. Kung nagkakaroon tayo ng samaan ng loob, nakaka-offend tayo sa iba, at isang beses lang tayo magpapatawad, ano kaya ang magiging itsura? Kailangan nating magpatawad even when they don't deserve it. Ganon din naman tayo. Pareho. Hindi rin tayo karapat-dapat sa kapatawaran na yun. Maaaring sabihin natin na hindi ko pa kayang magpatawad. Kasi sobrang sakit nung ginawa niya. Sobrang lalim yung sugat na ginawa niya. Napakabigat sa akin na magpatawad. O hindi naman kaya nabuhay tayo sa konsepto na time will heal. Darating yung panahon na magkakaayos din kami, magkakapatawaran din kami. Ayan ang iniisip ng mundo. Yan ang kaisipan ng walang ebanghelyo. Alam niyo ang sinasabi ng ebanghelyo, nangangailangan ito ng humility. Nangangailangan ito ng lakas mula sa biyaya ng Diyos upang pakawalan yung puot at sama ng loob na meron ka. At hindi mo talaga kayang magpatawad on your own. Ito isa sa pinakamahirap na gawin, magpatawad. At hindi yan kakayanin ng isang mananampalataya hiwalay sa biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya nga, totoo na hindi madaling magpatawad eh. Alam mo si Jonathan Edwards sa kanyang sermon dun sa Charity and Its Fruit, sabi niya, ang spirit of forgiveness is the surest mark of true grace. Ang diwa daw ng pagpapatawad ay ang pinakatiyak na tanda ng tunay na biyaya. Naobserbahan niya sa panahon niya kung paanong ang bitterness and grudges ay naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng maraming iglesia. Ito ang naging problema, ang hindi pagbibigay ng pagpapatawad sa isa't isa in the context of the church, sa konteksto ng iglesia, sa konteksto ng mga magkakasamang mananampalataya. Kaya ito ay hamon sa atin. Let us pursue a forgiving heart bilang testimony, bilang patotoo ng biyaya ni Kristo sa iyo at
sa akin. Ito yung dapat nating ipagpatuloy. Ito yung dapat nating linangin. Ipagpatuloy natin ang pagiging mapagpatawad bilang patotoo ng biyaya ni Kristo na nasa atin. Forgiveness is often difficult. Lagi nating sinasabi yan, napakahirap magpatawad. But holding onto unforgiveness can harm us more than it harms the other person. Mas mahirap sa atin, mas masakit sa atin yon. Mas nadadamage tayo pag hindi natin binitawan ang pagpapatawad kaysa doon sa dapat ay patatawarin nating tao na nakasakit sa atin. And through forgiveness, hindi lang ito basta pakiramdam, but a decision to release others from their debt. Ito ay isang desisyon. Hindi lang ito pakiramdam. Kasi kung babasehan natin yung pakiramdam, pwede nating sabihin na tsaka ako na siya patatawarin. Hindi pa ako okay. Tsaka na pag kaya ko na. Tsaka na pag okay na ako, tsaka ako siya patatawarin. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, meron ba ako daladalang sama ng loob? Meron ba ako ngayong daladalang puot na hindi ko pa kayang bitawan? Ito yung kailangan mong dalhin sa paanan ng krus na pananalangin. Hingin mo yung lakas mula sa Diyos para makapagpatawad ka. Kung merong pinakang famous cases ng forgiveness sa kasaysayan is si Corrie ten Boom. Kung naririnig nyo siya, pagkatapos yung survive sa Nazi concentration camp, siya ay kinulong doon. Nakaranas siya ng mga torture, at ibang paghihirap. Isa siyang mananampalataya. Humarap sa kanya yung tagapagbantay na nagpaparusa sa kanya at hinihingi yung forgiveness. Humihingi ng kapatawaran sa kanya. Nanginginig siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung ibibigay niya ba yung pagpapatawad o hindi. Pero alam niyo kung anong ginawa niya? Lumuhod siya sa panalangin sa Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin na yun, naranasan niya ang comfort ng banal na Espiritu. At ibinigay niya yung klase ng pagpapatawad na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang totoong pagpapatawad is humanly impossible. Napaka-imposible nito pag malalim at malawak yung damage. But it is a work of divine grace. Ito ay gawa ng biyaya ng Diyos sa isang tao. Kaya ito ay apila sa atin bilang isang iglesia. Ito ay apila sa atin bilang mga mananampalataya. Do not delay in granting forgiveness. Huwag mo nang ipagpabukas yung pagpapatawad. Kung meron kang puot, kung meron kang sama ng loob sa kapatid man o kung kanino man, mga mahal mo sa buhay, relasyon, iluhod mo ito sa krus ni Kristo at hingin mo yung biyaya ng kalakasan na magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo. Seek His grace to forgive today. Maging tao tayo na kilala bilang mga taong ng Diyos na nagpapatawad, who let go of grudges at kinakatawa natin ang pag-ibig ni Kristo bilang isang iglesia. That is the pattern. Ang pamantayan, walang iba kundi yung ginawang pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. That is the pattern of forgiveness. Maaring may ialok ang mundo na ibang pamantayan, pero iba yung pamantayan na inaalok ng Ebanghelyo. Ito ay kapatawaran na ang pinag-uusapan ay hindi lang sa ngayon, kundi eternal na kapatawaran. Kung may pattern, kung merong pamantayan, kung merong standard, ay ang pagsasabuhay ng pagpapatawad. Yung command ni Apostle Pablo na magpatawad ay isang implikasyon na ang pagpapatawad and forgiveness should be habitual, not occasional. Ito ay lagi. Hindi lang sa panahon na kinakailangan. Yung command dito ni Apostle Paul is yung grammar na ginamit dito sa passage natin ay isang implikasyon na nagpapatuloy na pagpapatawad. The Christian must live in a state of readiness to forgive. Kaya ito dapat yung nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Alam niyo ba, tugma ito doon sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Nung tinatanong ni Peter kung ilang beses ba dapat magpatawad. 7 ulit ba ako magpapatawad? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, 70 times 7.
Ay, kayo na lang yung mag-compute kung ilan yun. Pero ang prinsipyong ipinapakita rito is forgiveness is not something we do once and forget. Magpatawad ka tapos na. Minsan nga, pag nagpatawad tayo, hindi pa natin nakakalimutan yung ginawa eh. Di ba, bumabalik-balik sa alaala natin, sinaktan ako ng taong to. But it is a daily choice that we must make in every relationship. Ito ay pagpili natin sa bawat relasyon ng kailangan nating magpatawad. Kailangan dito ng pagtitiis, kailangan dito ng mahabang pasensya. At alam niyo ba yung continual practice na ito ng forgiveness ay bahagi ng pamumuhay Kristiyano nung sinabi ni Apostle Paul na lumakad kayo sa panibagong buhay na meron kayo ngayon kay Kristo. Ito ay bahagi. Ito ay pagkakakilanlan ng mga mananampalataya. In the Greco-Roman world, ang pagpapatawad ay madalas nakikita bilang isang occasional act lang o hindi naman kaya ay rare gift. No? Regalo. Pag pala pinatawad ka sa panahon nila, isa itong regalo. Pero hinahamon ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya at ang iglesia to make forgiveness a regular part of their lives. Regular. Na bahagi ng buhay ng mananampalataya. Believers must not keep a record of wrongs. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13:5, hindi nagbibilang ng kamalian. Wala kang record book. Ay, ito si brother, nakakadalawa na to, isa na lang. Ay, ito si sister nakakarami na to sa akin Kinismis ako nito, maalat yung adobo ko, isa na lang to. So meron tayong mga record of wrongs, so mga isa't isa. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi nagbibilang ng kamalian. No record of wrongs doing. Ito yung klase ng pagpapatawad na dapat ay ina-apply ng mananampalataya sa pang-araw-araw niyang buhay. Sabi ni Charles Spurgeon, forgive and forget. When you bury a mad dog, actually, yung mad dog dito ay, kakaano kasing sabihin, don't leave its tail above the ground. Image ito, na ang ibig sabihin, pag nagpatawad ka, ay huwag mo nang halongkayin yung mga nakaraan pa. Iwanan mo na, ibaon mo ng buong buo. Hindi yung uulit-ulitin mo, hindi, nagkamali ka na sa akin nung nakaraan Hindi mo na inaalala po uli yung mga nagawang pagkakamali sa iyo. Pinatawad mo ng malaya at buo. Yan ang klaseng kapatawaran ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag binasa niyo yung lecture sa my student ni Sir Spurgeon, makikita niyo itong part na to. Ginamit niya ito bilang isang imahe kung paano ang klase ng pagpapatawad ay buo. Hindi yung babalikan mo pa. Hindi yung uungkatin mo pa. Di, nung nakaraan, nagkamali ka na sa akin So, hindi ganyan yung klaseng forgiveness. Through forgiveness refuses to resurrect past offenses. Hindi na nito inuungkat yung mga nakaraang samaan ng loob. Masyado tayong tingin natin sa sarili natin madalas ay espesyal. At ayaw na nating pag-usapan na o di kaya inuungkat natin yung mga pag-uusap na yan sa ibang mga tao na wala namang kinalaman sa mga naging parte ng buhay natin sa mga pagkakamali ng iba sa atin. Kaya ang aral dito ay Christian forgiveness is a daily discipline that reflects Christ's ongoing grace. Ito ay ang Kristiyanong pagpapatawad ay pang-araw-araw na disiplina na refleksyon na nagpapatuloy na biyaya ng Panginoong Hesukristo sa mga mananampalataya. And the idea of forgiveness is a continuous practice. Ito ay nagpapatibay sa paniniwala na ang pagpapatawad ay hindi lamang one-time act. Hindi lang to isang beses. But a fruit of the ongoing transformation in the believer's heart. Forgiveness is the evidence of a heart transformed by the gospel. Ang pagpapatawad ay ebidensya ng pusong binago ng ebanghelyo. Kaya we must actively choose forgiveness. Hindi lang doon sa mga malalaking offenses, even the small daily irritations. Sa mag-asawa, madalas na may gantong hindi maiiwasan na pagtatalo, mga maliliit na disagreements.
Mga bagay na, hindi, gusto ko yung paksiw ko maasim. Tapos, dahil lang sa ulam, masamaan na ng loob. May mga bagay na maliit lang, may bagay na malaki, pero ano man yun, ang tugon lagi ay pagpapatawad. Forgiveness. Sabi ni John Calvin sa kanya Institute of Christian Religion, forgiveness is a sign of a heart renewed by the grace of God. Not a temporary act, but a continual state of being. Hindi lang ito pang isang beses. Hindi lang ito one-time event. Ito ay pang araw-araw na bahagi na ng buhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Paano pa kaya sa atin bilang isang iglesia na galing tayo sa iba't ibang background, iba't ibang hilig, iba't ibang kagustuhan, iba't ibang klase ng tao yung gusto nating nakakasama. Napakahirap nito sa dami natin, 60 plus tayo. Kung hindi natin i-apply sa atin ito bilang isang iglesia, ano na kayang itsura natin kung hindi tayo magiging mapagpasensya sa isa't isa, kung hindi tayo magiging maunawain sa isa't isa? Ano nang itsura ng iglesia? Anong nang sinasabi ng mananampalataya o yung ibang bibisita pagka hindi niya nakikita na ang kapatawaran ay namamayani sa kalagitnaan ng mga mananampalataya? Anong itsura ng klaseng Kristyanismo ang ipapakita natin sa mga hindi mananampalataya kung hindi ito nakikita una sa mga taong nakaranas ng biyaya ng Panginoong Hesukristo? Kaya yan yung hamon sa atin bilang isang iglesia. Cultivate daily forgiveness, knowing that Christ continually forgives you. Linangin mo ang pang-araw-araw na pagpapatawad sapagkat nalalaman mo na ikaw ay patuloy, lagi, minuminuto, araw-araw na pinapatawad ng Panginoong Hesukristo. In every encounter, choose to extend grace. Kahit na pakiramdam mo ikaw ang nagawa ng mali, extend mo yung grace, extend mo yung biyaya. And this challenge is not without difficulty. Mahirap ito. Madalas pa naman tayo pag nagawa ng mali, reaction kagad natin ay lumaban. Lalo na ako pag sa kalsada, minsan mahahamon yung pasensya mo. Pag kinat ka, talaga naman ang gigigil ka Na sabi nga ng iba, nawawala yung pagiging Kristiyano ko Napakahirap i-apply ng pagpapatawad. Pero ito yung dapat nating ipanalangin. Dahil hindi ito madali na pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kunin natin yung kalakasan sa pananalangin at sa mga patotoo na mga Kristiyano na mayroon ng matatag na estado pagdating sa pagpapatawad. Tanungin natin sila, ano yung ginawa mo? Ano yung paano mo siya kinultivate na masyadong na-extend yung forgiveness mo sa iba? Na masyado mo silang binibigyan ng mahabang pasensya. Kaya nga, ang ganda ng sinabi dito ni Apostle Paul sa verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa. Mahirap na ito. Kailangan talaga ng biyaya dito na pagtiisan natin yung isa't isa. Kung may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran sa isa't isa. Ang pamantayan kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Hindi maiiwasan sa loob ng iglesia na magkakasakitan. Ine-expect ni Apostol Pablo na mangyayari yun. Mangyayari yun. Hindi maiiwasan yung mga conflicts. Pero ang laging tugon ay ang pagpapatawad at ang halimbawa ay ang Panginoong Hesukristo. Kung naging familiar kayo noong October 2, 2006 sa isang Amish community kung saan may 10 bata ang pinagbabaril, naalala nyo 2006, puro babae, eskwelahan to, kung saan ay binaril niya isang armadong lalaki yung 10 estudyante, mga batang babae. At 5 doon yung namatay. Pagkatapos niyang barilin, yung mga bata, nagbaril niya sa kanyang sarili. Pero alam niyo ba yung naging tugon ng community ng Amish? Habang sila ay nagluluksa sa pagkamatay ng mga anak nila, pumunta sila doon sa burol, sa puntod, nung pumatay sa kanilang mga anak.
kinomfort nila yung babaeng asawa na naiwan nung pumatay at yung kanilang anak na naiwan. At sinasabi ng maraming sociologists, this is a kind of forgiveness. Ito ay isang tanda ng pagpapatawad na nakita nila doon sa mga naagrabyado na pamilya. At ito rin yung inaasahan sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, isang klase ng pagpapatawad. Hindi nakabatay lang doon sa mga pakiramdam o sariling preference, kundi batay doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Si Lexa ay naghahalaman ngayon. Nahihilig siya ngayon sa mga paghahalaman. Ang forgiveness is like a garden that must be tended daily. Alam niyo, yung halaman, pag yan ay hindi mo inilagaang mabuti, may mga lalabas dyan na kung ano-anong klaseng halo dun sa halaman niya at maaaring mamatay yung inaalagaang halaman. Ganyan din naman yung regular cultivating forgiveness. Ito ay regular na pagkukultivate ng pagpapatawad. Hindi lang ito isang beses. Subukan mong isang beses nang diligan yung halaman, pabayaan mo na yan, hindi yan basta-basta mabubuhay. Ganyan din sa pagpapatawad. Kung gusto mong i-extend yung forgiveness, kailangan mo itong i-cultivate daily. Hingin mo sa Diyos yung kalakasan na magpatawad. Kaya ito ay apila sa atin na ang pusong handang magpatawad reveals a heart, and ang puso na handang magpatawad ay nagpapakita na siya ay pamilyar sa biyayang tinanggap niya sa Panginoong Hesukristo. And if you're struggling to forgive, look to the cross. Tingnan mo ang krus ng Panginoong Hesukristo. Tingnan mo si Jesus kung paano niya pinatawad ang mga makasalanan. Tingnan mo ang krus ng Panginoong Hesukristo kung paano niya ipinamalas ang dakilang pagpapatawad bilang pamantayan ng mga mananampalataya, bilang pamantayan ng iglesia. At ang kapatawaran na ito ay siya ring iniaalok sa inyo ng mga kasama namin ngayon na wala pa sa Panginoong Hesukristo. Kung hindi ka pa Kristiyano, kung hindi ka pa mananampalataya, ito yung kailangan mong kapatawaran mula sa Panginoong Hesukristo. Maaari nakakaranas ka ng pagpapatawad sa ibang tao, pero iba ang pagpapatawad ng Panginoong Hesus. Ito ay may kinalaman sa pagiging makasalanan mo, na kinakailangan mong hanguin sa puot at galit ng Diyos. Pero narinig yung sinabi ni Pastor Joseph last week, walang Kristiyanong hindi dumaan sa forgiveness. Ganon din sa inyo, bilang mga bisita namin, o hindi pa kabilang sa isang iglesia, kailangan mo ng kapatawaran ng Panginoong Hesukristo. At yan ay masusumpungan mo lang sa paglapit mo sa Kanya, sa pagkilala mo sa iyo bilang makasalanan, at siya bilang isang mapagpatawad na Diyos. Kaya sa pagtatapos natin bilang isang refleksyon sa pangangaral natin, yung grace na tinanggap natin bilang mananampalataya, nawa ay magbigay sa atin ito ng inspirasyon na magpatawad din katulad ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang ito basta isang command, kundi ito ay imbitasyon na maranasan natin ang pagiging malaya pagdating sa pagpapatawad. Let this message be a reminder of the great love with Christ has forgiven you and me. Marami pa tayong maririnig na pangangaral patungkol sa pagpapatawad sa mga susunod na linggo. Pero ngayon, hapon na ito ang gawin nating refleksyon, yung mga napakinggan natin, gawin natin panghamon ito sa ating mga sarili. Gawin natin itong pangtukoy sa mga puso natin na ayaw magpatawad. Gawin natin itong pantukoy sa mga isipan at puso natin na hanggang ngayon ay nakagapos pa rin sa grudges, sa bitterness. Hingin natin yung biyaya ng Panginoong Hesukristo na makalaya tayo sa klase ng hindi pagiging mapagpatawad na estado. Ipanalangin natin sa Diyos ang ating mga sarili. Manalangin tayo, dakilang Diyos. Maraming salamat dahil meron kaming halimbawang pwedeng sundan sa panahon ng pagpapatawad. Alam namin na hindi ito madali bilang isang Kristiyano. Alam namin na marami kaming bagay na pwedeng i-consider para lang magpatawad. Pero nawa i-consider namin ay ang halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy bigyan mo kami ng kalakasan at biyaya upang magawa namin magpatawad sa iba
magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin, magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng hindi mabuti. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng mapagpakumbabang diwa, puso at paisipan upang patuloy naming maranasan ang kalayaan ng totoong pagpapatawad. Dalangin ko, O Diyos, bilang isang iglesia, sa panahon na kami ay nakakaranas, na kami ay nasasaktan, kami ay nagkaroon ng sama ng loob. O Diyos, tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na tindigan namin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, O Diyos, na bumalik kami sa estado, sa pamantayan na ginawa ng Panginoong Jesus. At doon ay tulungan mo kaming hanguin na magbigay ng pagpapatawad sa kabila na kami rin naman ay hindi karapat-dapat tumanggap ng kapatawaran na yon. Kaya, O Diyos, sa hapon na ito, dalangin ko bilang isang iglesia, patuloy naming itingin ang aming mga mata sa Panginoong Jesucristo. Ibihis namin ang pagkakakilanlan na ito bilang mga mapagpatawad na tao na tinubos ng Panginoong Jesus. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.